you. Yan po, magandang umaga. Pwede na po kayong maupo lahat. Ako din po ay medyo uupo. Yan. Yan, salamat sa Panginoon, no? Sino pong pinagpala ngayong umaga? Yan, siguro naman busog na busog tayong lahat sa testimonya. Amen? Salamat sa Diyos dahil tunay nga na sa loob lang ng simbahan mo makikita ang isang buhay na wasak na pero may pag-asa pa rin. Sa piling lang ng Panginoon natin maririnig yung meron pa palang bukas sa isang napakadilim na buhay. Amen? At ito ang larawan ng mundo dati. Ito ang larawan ng paligid dati. Kung babasahin natin ang Genesis chapter 1 to the following, nung nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay, everything was dark. Talagang lahat ay punong-puno ng kadiliman. Kaya nga, nung nilikha ng Panginoon, nagsimula ang Panginoon ng creation, ang unang nilikha ng Panginoon ay ang ilaw. Ang unang nilikha, ilang araw naglikha ang Panginoong Jesus? Ang ating Diyos? 6 days. At sa ikapatong araw, anong ginawa niya? Siya ay nagpahinga. So, una, nilikha niya ang ilaw. Day 1. Pangalawa, nilikha niya ang atmosphere, ang firmament. Pangatlong araw, nilikha niya ang dry ground and plants. Pang-apat na araw, nilikha niya ang sun, moon, and stars. Pang-limang araw, nilikha niya ang birds and sea creatures. At pang-anim na araw, ang nilikha na ng Panginoon ay ang buhay. Sabihin mo nga, ang buhay. Nilikha niya ang mga hayop at nilikha niya ang tao. Amen? So kung titignan natin, nung nagsimula ang lahat ng bagay, nagsimula talaga yan dahil sa kalooban ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, nagsimula dahil sa kalooban ng Diyos. At nung nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay, yung kalooban niya na gusto niyang lumikha, yung kalooban niya na gusto niyang gawin ikaw at ako, yung kalooban niya na yon ay nagsimula din sa pagkakaroon niya ng pag-ibig sa lahat ng nilikha niya. Sabihin mo nga, iniibig ni Lord ang lahat ng nilikha niya. Kaya nga, sa New Testament, sabi niya sa Matthew chapter 22 verse 37, sabi niya dito, may 2 utos na higit na ibinigay ang Panginoon sa atin. Sa Old Testament, may 10 utos, pero 2 utos na lang ang natira. Una, sabi niya dito, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. For this is the first and great commandment, and the second is like this. You shall love your neighbor as yourself. On these 2 commandments hang all the law and the prophets. Ibig sabihin, lahat tayo, ito na lang yung inire-require sa atin ng Panginoon na gawin. Hindi na naghahanap ang Panginoon na gumawa ka pa ng sobrang daming effort. Masunod mo yung 10 commandment. Huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay. Ang sinasabi na lang sa atin, hinahanap na lang ng Panginoon sa atin, ibigin natin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas. Amen? At kasunod, ibigin mo yung katabi mo. Ibigin mo yung kaaway mo. Ibigin mo yung kapitbahay mo. At ang lahat ng bagay ay kasunod na lamang. At congratulations sa lahat ng mga nabaptize. Palakpakan naman natin sila. Congratulations po sa inyong lahat. Sabi ng 1 John chapter 5, verse 1 to 3, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Kung sino man ang maniniwala na si Jesus ay siya ang Diyos na galing sa Ama, pinanganak ng Ama, and everyone who loves Him, at sa lahat ng mga iibig sa Kanya. Sino ang mahalang Panginoon? Amen? Everyone who loves Him, who begot also loves Him
who is begotten of Him. Kaya ibig sabihin, lahat ng mga iibig sa Kanya ay lahat din ay manggagaling na sa Kanya. Ikaw ngayon ay begotten of Him. Sabi mo nga, begotten ka pala. Amen. Hindi pa bigat. Hindi daw pabigat, sabi ni Pastor Dong. Pag inibig natin si Jesus, ay nanggaling na tayo sa Ama. Wow! Grabe to. At sabi niya dito, by this, we know that we love the children of God when we love God and keep His commands. Diba, napansin nyo ba? Bakit kaya ang tagal-tagal na ng buhay natin dito, meron tayong mga nagiging kaaway, hindi mo ka naman talaga palaaway. Hindi mo pakilala yung tao, nagagalit ka na dun sa tao. Nakita mo pa lang yung tao, hindi naman sinasadyang masungitan ka, inaway mo na kaagad siya. Hindi mo naiintindihan ang iyong sarili. Na-experience nyo po ba yung ganon? Hindi mo naman sinasadya, pero hindi mo rin, you just can't help yourself. Ngayon, ang salita ng Diyos nagsasabi sa atin, kaya talaga lahat ng bagay magsimula muna na ibigin natin siya. Kasi pag may pag-ibig sa puso mo, galing sa Diyos, matututo ka ring umibig ng mga nilikha niya. Kaya nga, tinuturo sa atin dito sa loob ng simbahan, kapag ikaw ay sugatan, anong gagawin mo sa kapwa mo? Makakasugat ka rin. Kaya lahat tayo, kailangan talaga maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen? Kaya nga, sabi niya sa 2 Corinthians, kaya nga, ituloy natin. At sabi niya dito, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Narinig niyo na po ba yung sinasabi lagi na, Lord, ang hirap namang sundin. Lord, ang hirap naman ng pinapagawa mo. Lord, bakit naman ganun? Nagtatrabaho lang naman ako. Bakit kailangan mag-full-time pa ako? Lord, alam mo naman yung pangangailangan ko. Lord, ang dami marami tayong gustong gawin, pero may iba pang pinagagawa si Lord sa atin. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi ako mahirap sundin. Kung hindi mahirap sundin ng Panginoon, saan kaya nagsisimula ang tunay na mahirap gawin? Bakit kaya siya nagiging mahirap? Saan po? Sa puso. So, ibig sabihin, kung sa puso mo, nahihirapan ka pang sundin ng Panginoon, kailangan mo ulit sabihin sa sarili mo at sa Panginoon, Lord, turuan mo kong mahalin kita. Kasi ang Diyos, ang author ng pag-ibig, at siya ang magtuturo sa atin paano magmamahal. Amen? Kaya, sabi niya, 2 Corinthians chapter 8, verse 5, not only as we had hope, but they first gave themselves to the Lord, and then to us by the will of God. Ito, hindi ko to makakalimutan. Lagi tong tinuturo ni Pastor Dong. Nagsisimula talaga, kapatid, na ikaw at ako, kailangan muna nating ibigay ang sarili natin sa Panginoon, kasunod na lang ang mga tao sa paligid natin. Ibig ko sabihin, ano ba? Ibig ko pong sabihin, hindi ka mahihirapang mahalin ang nasa tabi mo, hindi ka mahihirapang mahalin ang kaaway mo, hindi ka mahihirapang mahalin ang kapitbahay mo, hindi ka mahihirapang mahalin ang mga hindi ka ibig-ibig pag magsisimula ka sa pag-ibig mo sa Panginoon. Amen? Kaya, and then to us, by the will of God. Sabihin nga natin, by the will of God. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na tayong lahat, ang pundasyon talaga natin ay nauunawaan natin, ano ba ang kalooban ng Panginoon. Kahapon nga, habang nag-i-interview kami, sabi ni Pastor Dong, alam mo ba, sabi niya, kaya may mga tao na nasusugatan sa kanilang mga puso. Hindi naman dahil sa tao na nakasakit kundi dahil kapos ang kanilang kaalaman, paano magproseso ng bawat sakit na dumadating sa kanilang mga buhay.
Ibig sabihin, may kakapusan tayo dito sa kaalaman kung paano tayo nag-handle ng mga sitwasyon. Kaya ang iba nag-end up na may anxiety, ang iba nag-end up ng depression kasi kinakapos sa paanong magsusolba ng bawat sitwasyon sa buhay. Kaya napakahalaga na ikaw at ako ay hindi maging ignorante ano ba ang kalooban ng Diyos. Una, ang kalooban ng Diyos, likhain ang buong mundo. Amen? Ikaw at ako, yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay bumalik doon sa original na design niya. Ano ba yung original na design niya? Alam mo ba, after nalikhain ng Panginoon ng buong mundo, sa Genesis chapter 1 verse 21, nung pagkatapos niyang likhain, alam mo ba sabi niya, God saw everything that He had made and behold, it was very good. Nung nakita ng Panginoon ang lahat ng nilikha niya, sabi ng salita ng Diyos, it was very good. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay nilikha and you are very good. Amen? So, ibig sabihin, kahit gaano kapangit yung tingin mo sa sarili mo, ang tingin sa atin ng Panginoon, very good. Nilikha ko to, very good. Ibig sabihin, ang isip talaga natin ay hindi isipan ng Diyos. Kaya napakahalaga na makita natin, maunawaan natin ano ba ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos nung nilikha niya ang lahat ng bagay, very good. Very good. Lahat ng maganda na galing sa Diyos, very good. Walang nilikha ang Panginoon na ugly. Walang nilikha ang Panginoon na masama. Lahat na nanggaling sa Diyos, very good. Amen? Kaya nung nilikha ng Panginoon ang tao, sa Genesis 1 verse 26, then God said, let us make man in our image, according to our likeness, and let them have dominion. Kaya tayo very good na nilikha. Among all the creations, tayo ang pinaka-unique na nilikha. Mas unique ka pa sa anghel because we are created according to the likeness and image of God. We carry the DNA of God. Kaya kapag naririnig ninyong sinasabing, anghel ka, sabihin mo, mas mataas pa ang pagkakalikha ng Diyos sa atin. Because we are created in the likeness of God. Amen? Kaya nung nakita niya, sabi niya, very good. Very good. Kaya, nung nilikha ng Panginoon ang tao, in the likeness of Him, isa sa nirigalo niya sa atin, nung nilikha niya tayo, ay binigyan niya tayo ng free will. Sabihin mo nga, free will. Free will. Kaya sabi niya sa James chapter 1 verse 16 to 18, do not be deceived, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation of shadow of turning. Uulitin ko, walang pangit na galing sa Panginoon. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, it may seem ugly today, pero may solusyon ang Panginoon. It is on the way. Ang pag-iingat ng Panginoon sa buhay mo ay nandiyan lang. Kasama natin. Malapit sa atin. Hindi malayo. We just need to identify, tinig kaya ito ng Diyos o tinig ito ng kaaway upang mapalayo ako lalo sa Ama. We have to identify in ourselves kung ito bang nangyayari sa buhay natin ay pinaghintulutan ng Diyos para wasakin tayo o para buuin tayo. Kaya marami sa atin, nasisisi ang Panginoon sa mga pangyayari sa buhay natin kasi hindi natin ma-identify kung ano ang gawa ng Diyos at kung ano ang gawa ng kaaway. Kaya dumadating sa pagkakataon, hindi naman Diyos ang may gawa, ikaw naman ang pumili, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, ba't ganitong ginawa mo sa buhay ko? Lord, ba't ganito yung napangasawa ko? Tama po ba? May pagkakataon na ba sa buhay mo na tinanong mo ang Panginoon, bakit ganito ang buhay ko? Ang salita ng Diyos nagsasabi sa atin, every good gift and perfect gift
comes from above. We have to know, walang pangit na dadating sa buhay mo na galing sa Diyos dahil lahat ng pinapadala ng Panginoon sa buhay natin, good and perfect gift. Amen? Kaya nga, sabi niya sa verse 18, of His own will, He has brought forth by the word of truth that we might be a kind of first fruits of His creatures. Ang nais ng Panginoon, every time na may pinapadala siya sa buhay natin, every time na may ibinibigay siya sa buhay natin, ang gusto ng Panginoon, mabuo tayo, na makabalik tayo doon sa original design niya sa buhay natin. Kaya from the very start of this verse, ang sabi niya, do not be deceived. Huwag tayong magpaloko. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpaloko. Huwag tayong magpaloko. Amen? Huwag tayong magpaloko. Huwag tayong magpalinlang. Huwag tayong, kaya napakahalaga na alam natin ang kalooban ng Diyos. Dahil pag hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi mo alam ang tinig ng Diyos, ang end up mo, ikaw ngayon ay magkakaloko-loko. Kaya nga, mga kapatid, all good things God has created started to go wrong because sin came in. Lahat ng gusto ng Panginoon sa atin, binibigay ng Diyos sa atin, everything was good. Pero, kailan nagsimula ang wrong? Kailan nagsimula ang bad things? When sin came in. That's when things started going wrong. Kaya sabi niya sa James chapter 1, verse 13, let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone. Hindi ka tinitempt ng Diyos, kundi ang nangtitempt sa'yo para maalis ka sa kalooban ng Diyos ay walang iba kundi ang kaaway sa buhay mo. Si Satanas wala ng iba. Siya talaga ang Diyos ng kasinungalingan. Kaya kailangan nating maintindihan ito. Kailangan nating tigilan ang kakasisi sa Diyos sa lahat ng pangit na nangyayari sa buhay natin. Dahil hindi Diyos ang may gawa niyan para sa iyo. Hindi nais ng Diyos na mawasak ka. Ang nais ng Diyos, mabuo tayo sa Kanya. Amen? Kaya sabi niya dito sa verse 14, but each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. So ibig sabihin, meron sa loob natin, meron sa kaibuturan natin na hindi natin namamalayan, doon tayo nadadali ng kaaway, kaya tayo na-fall into temptation. Ito ang salita ng Diyos, mga kapatid. At kapag ikaw ay na-fall into temptation, sabi niya dito sa verse 15, then when desire has conceived, alam mo yung kagaya ng nanganganak, pag nabuo yan sa sinapupunan mo, pag nabuo ang desire na yan sa puso mo, it gives birth to sin at doon mapapanganak ang kasalanan. And sin, when it is full grown, brings forth death. Kapag ang kasalanan ay napanganak na sa buhay mo, alam mong mali, pero pinili mo pa rin gawin ng mali, hindi mo namamalayan na panganak na ang kasalanan sa buhay mo at paulit-ulit mo na itong gagawin, hindi mo namamalayan ang end up na nito ay kamatayan sa buhay mo. Minsan nga nag-usap kami ni Kuya Aaron habang nagdadrive kami. Sabi ko sa kanya, Kuya Aaron, tingin mo ba ang lahat ng mga nagbibisyo, nais nilang magbisyo na forever? Ilang beses ka nang nakarinig sa nagyoyosi na sinabi niya, after 1 year, titigil ko ng pagyoyosi. O sabihin natin, napigilan niya yung sarili niya, 5 days hindi siya nagyosi. After kaya ng 5 days, tapos na siyang hindi magyosi? Bakit binabalik-balikan niya pa rin ng yosi? Alam mo bakit? Nung una na-tempt ka.
Kinagat mo yung temptation. After mong kagatin yung temptation, akala mo ikaw pa ang may control doon sa temptation. Hindi mo alam, ikaw na ang nilamon ng temptation hanggang sa naging kasalanan na ng paulit-ulit sa buhay mo, hanggang sa yung lungs mo, hindi mo namamalayan, unti-unti na siyang nasisira. Brings forth death. Sa buhay kaya natin, ilang beses na tinempt ka ng kaaway, akala mo kontrolado mo pa. Akala mo tikim-tikim lang yan. Pero hindi mo na malayan, hindi mo na maalis sa sistema mo kasi hindi mo na malayan, nakipaglaro ka na sa kasalanan. Hello? Hello? Kaya napakahalaga na maintindihan natin ano kaya ang tinig ng Diyos at ano kaya ang tinig ng kaaway. Ito bang dumadating sa buhay ko ay galing sa Diyos o itong dumadating sa buhay ko ay pang-alis sa akin sa nais ng Diyos sa buhay ko? Kaya sabi niya dito sa Genesis chapter 3, balikan natin yung creation. Nung pumunta yung serpente kung nasaan si Eva. Okay? Chapter 3, verse 1 to 7. Buksan nyo nga po yung Bible ninyo. Tignan ninyo dyan. Meron bang serpent dyan? Are we reading the same Bible? Babasahin ko dito. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord has made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? At sabi ng babae sa kanya, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. So alam nung babae yung utos o hindi? Alam. Sinabi pa nga niya doon sa serpent, alam niya. Tama? Ngayon, ibig sabihin, aware yung babae. Aware yung nilikhang babae, aware si Eva ng doon sa utos, aware siya sa kalooban ng Diyos. Ngayon, doon sa verse 4, sabi nung serpent sa kanya, you will not surely die. Hindi ka mamamatay. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Alam mo saan nalugi si Eva? Alam mo saan nalugi yung babaeng nilikha? Kahit na alam niya ang salita ng Diyos, pag hindi mo personally kilala, yung nagsabi sa'yo ng utos, sasabihin lang ng katabi mo, hindi mas kilala ko yan kaysa sa'yo. Masusway ka kaagad. Madadala ka kaagad. Kaya anong unang ginawa ng serpent? Character assassination kaagad. Napansin mo ba, hindi mo naman kilala yung tao, pero dahil may narinig kang chismis tungkol sa tao na yun, di mo pa nga nakakausap, meron ka na kaagad maling pag-iisip sa tao. Pag hindi talaga natin personally kilala ang isang tao, madali talaga tayong masusway ng lahat ng chismis tungkol dito. At doon nasway si Eva. Sabi niya, for God knows. Ibig sabihin, yung serpent, sinasabi niya doon sa babae, mas kilala ko yung Diyos na to eh. Alam ko kung anong nasa isip ng Diyos na to eh. Hello? Read your Bible. Tignan ninyo anong nakasulat sa Bible. At alam mo, ang matindi dito, pag hindi mo talaga kilala yung tao, maririnig mo lang yung mga hearsays doon sa tao, hindi mo namamalayan na deceived ka na. Kaya nga lagi sinasabi sa atin, yes, first impression last. However, first impression pa rin, hindi pa rin dapat tayo mag-remain doon because knowing the person is still the best thing. Kapatid, yung narinig mo ang salita ng Diyos every Sunday dito sa church, it's a good thing. Pero knowing God personally is the most important thing. Yung ikaw mismo, marinig mo ang salita ng Diyos, marinig mo ang tinig ng Diyos, ikaw mismo malaman mo anong kalooban ng Diyos para sa'yo. That is the most important thing. Dahil kapag alam mo sa sarili mo,
Hindi ka basta-basta matatangay ng kahit na anong alon dahil alam mo sa sarili mo, may Diyos ako, hindi ako papabayaan niya. May dumadating mang sakuna sa buhay ko, alam kong kasama ko siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, dito tayo nalulugi palagi eh. Pag hindi napihit ang puso natin sa pagkakakilala sa Kanya. Pag hindi napihit ang puso natin sa pag-ibig sa Kanya. Pag hindi napihit ang puso natin na, Lord, dinidesire kita. Alam mo saan tayo malulugi pag ang desire natin ay nakadepende sa anong nais ng laman natin. Kaya, nung sinabi ng serpent kay Eva na maganda yun. The day you eat it, your eyes will be open. Alam mo, nung nakita ni Eva, nung tinignan niya ulit yun, sabi sa verse 6, when the woman saw the tree was good for food. The tree was good for food. That it was pleasant to the eyes and a tree desirable to make one wise. She took of its fruit and ate. Hello? Wala bang ibang pagkain dun sa garden? Para yun ang pag-initan niya? Hello? Wala bang ibang option ng pagkain doon? Diba sabi na nga ng Diyos sa kanya, you can eat anything. Wag lang yun. Wag lang yun, anak. Anak, sa dami naman ang pwede mong piliin, bakit yan pa? Hello? Kasi masarap ang bawal. Hello? Sabihin mo nga, appetite. Appetite. When the woman saw that the tree was good for food. Sa dami ng pwede mong kainin, yung sinabi pa ng Diyos sa'yo na huwag mong gagawin yan. Huwag mong kakainin yan. Yun pa ang kinagat. At alam mo kung anong masaklap? Ito yung masaklap eh. Kinain niya, di ba? At sabi dito, she also gave to her husband with her and he ate. Alam mo nung masakit? Hindi yun nandamay eh. Yung asawang lalaki na mismong binigyan ng utos, na mismong kausap ang Diyos, hindi nagbantay, ibinigay lang nung asawa niya, kinain niya naman. So, ibig sabihin, mas minahal niya yung asawa niya kaysa sa Diyos na naglikha sa kanya? Ganon ba? Ano, Pastor Dong? Ang sino mang magmahal ng higit sa asawa ay hindi karapat-dapat sa akin. See? Hello? Kaya nung magpapakasal na kami ni Carl, sabi ni Pastor Dong talaga sa amin, ipanalangin mo anak na magkaisa kayo sa Espiritu. Dahil kailangan talaga anak, ikaw muna at ang Diyos para sa asawa mo. Hindi ikaw at ang asawa mo para sa Diyos. Magsisimula muna talaga ang lahat ng bagay na buuin mo ang relationship mo sa Panginoon upang mapagtagumpayan mo ang buong pamilya mo. Mapagtagumpayan mo ang lahat ng tao. They first gave themselves to God. It's man to God. It's you and God first before anything else. And everything else will follow. Kaya nga, ang number one natin kapatid, we have to get right by doing right. Alam mo yung doing right, simulan mo, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Love Him. Alam mo kapatid, ang ministry kasunod na lang. Alam niyo po, after naming ma-ordain, sabi ng boss ko sa amin ni Carl, alam mo, maraming mga tao, sa sobrang tagal na nilang ginagawa ang ministry, mas na-perfect na nila ang ministry kaysa ma-perfect nila ang relationship nila sa Diyos. Kaya nung nag-i-interview kami ng baptism, at naririnig kong sinasabi nila na kaya sila magpapabaptize kasi pwede na silang makapaglingkod, you're missing out what is the purpose of baptism.
Baptism is about your declaration and covenant with the Lord that, Lord, it is no longer I who lives, but it is now you in me. Mula ngayon, Lord, ibibigay ko na ang buhay ko sa iyo, kakalimutan ko na ang nakaraan. Iiwanan ko na ang lumang buhay. Iiwanan ko na ang paulit-ulit na kasalanan dahil mamumuhay na ako, Lord, na araw-araw kitang iibigin. Love God above everything else. Walang ibang ninanais ang Panginoon sa atin. Do it right. Do it right. Sabihin mo sa katabi mo, do it right. Alam mo, ang problema na ngayon, hindi natin alam kung ano ba ang tama. Kapatid, ano ang tama? Alam mo kung anong tama? Sa dami-dami ng pagkain na option ni Eva, kung ano pa yung pinagbawal, yun pa yung ginusto. Alam mo kung anong tama? Ang tama, kung ano ang sinabi ng Diyos sa'yo, yun ang gawin mo. Huwag kang lumayo sa anong sinasabi ng Diyos sa'yo. Pwede kang simba ng simba, linggo-linggo. Pwede kang laging nananalangin, pero hindi mo naman sinusunod ano ba talaga ang pagkatawag ng Diyos para sa buhay mo. Hindi mo naman talaga sinusunod kung anong sinasabi ng Diyos sa'yo. Unahin mo muna ako bago ang lahat ng bagay. Dahil pag ako ang inuna mo, lahat yan ay kasunod na lamang. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya Jesus is the right choice. Sabihin mo, Jesus is the right choice. Jesus is the right choice. Basahin natin. Dito ako magtatapos. Romans chapter 7, verse 14 to the following. Sabay-sabay po nating basahin sa Tagalog. In 3, 2, 1. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Sige po, laksan ninyong pagbabasa. Ang may kagagawan yon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ng mabuti, ngunit hindi ko lamang ito magawa. Okay, pause. Naranasan nyo na po ba ito? Yung alam mo naman yung tama, pero hindi mo magawa-gawa. Alam mong mali yan, pero paulit-ulit mo pa rin ginagawa. Lahat po ba to naranasan? Taas ang kamay. Aminado ba tayo? Kapatid, yan ang dahilan bakit kailangan natin ng Diyos. Dahil may kasalanan. Buhay ang kasalanan. At ang kaaway, gusto tayong paulit-ulit na ibabad sa kasalanan. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuti kong gusto. Ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Tuloy natin. Kundi ang kasalanang ito, nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Pause! Kaya marami nagsasabi, Pastor, bakit kung kailan naging Kristiyano ko, parang mas lalo namang mandaming nangyayari sa buhay ko? Ito yung dahilan. Kasi pag ikaw ay naging Kristiyano na, may salita ka na ng Panginoon sa buhay mo, mas gusto lalo ng kaaway na wasakin ka. Mas gusto ng kaaway na lalo kang mawala sa piling ng Diyos. Kasi bakit pa niya pag-aabalahan ng panahon ng mga nasa mundo na? Hindi niya na kailangang pagtrabahuhan pa yon. Ang gusto niyang pagtrabahuhan, ang lahat ng nananalig at nananampalataya sa Diyos. Kaya kung napansin mong wala kang problema, check mo na yung sarili mo.
Hello? Hello? Pag wala kang pinagdadaanan, Lord, baka hindi kita nasusunod, kaya wala akong pinagdadaanan sa buhay. Kasi pinapayagan ng Diyos ang mga pagsubok para ikaw ay maging matibay. Para ikaw ay lalong maging matatag. At lalo mong sabihin, may Diyos ako, may labanan, pero may Diyos ako. Alam ko may reward ako sa langit. May pinagtitiisan man ako ngayon, pero alam ko, hinanda na ng Diyos ang daanan. Hinanda na ng Diyos ang bukas ko. Kaya ituloy natin. Ito na. Anong kasunod? Verse 22. Ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunan ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Next verse. Kay saklap ang sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito, nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Kapatid, nangungusap ang Panginoon sa iyo at sa akin ngayong araw na ito. May buhay dyan. Ngunit ang sinasabi ng Diyos, anak, binigay ko ang bugtong na anak ko para sa'yo. Hindi mo kaya yan. Hindi mo maaayos ang buhay mo nang ikaw lang. Kahit ilang beses mo pang sabihin, may magbabago din. Anak, magsisimula yan. Ibigin mo ako. Buong puso, buong isip, buong lakas. Ang nais ko lang, anak, bigay mo yung buhay mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Ihilumin ko ang lahat ng nangyari sa buhay mo. Lahat ng pangit, papalitan ko ng maganda. Lahat ng wasak, bubuuin ko. Anak, bumalik ka lang sa akin. Anak, alam ko masipag ka sa ministry. Nakikita ko naman. Pero anak, mas nais ko buuin natin yung relasyon nating dalawa. Church, walang ibang nais ang Diyos. Ibigay natin ang buhay natin sa Kanya. Walang ibang nais ang Diyos. Hindi siya naghahanap ng kahit anong bagay sa iyo. Hindi siya naghahangad ng anong ibibigay mo sa bulsa mo. Ang hinahangad niya, yung nilikha niya, yung perfect na nilikha niya, bumalik sa Kanya. Walang ibang ninanais ang Panginoon. Hindi niya nais na magpakabisi tayo sa lahat ng bagay. Ang ninanais niya yung araw-araw, sa bawat paghinga ng ating mga lungs, sa bawat pagpatak ng ating mga luha, sa bawat pintig ng ating mga pulso. Wala siyang ibang ninanais kundi naisin din natin siya kagaya ng pagnanais niya na makasama muli tayo sa kaharian niya. Hallelujah, Lord. Salamat.
Kasi kahit na hindi ko naiintindihan ang aming sarili, hindi namin naiintindihan ang aming mga sarili, higit na nauunawaan mo kami. Kahit na ilang beses na marami kaming naging desisyon na ipinapahamak namin ang aming mga sarili. Ngunit Lord, Ikaw ay laging nandiyan upang ipaalala sa amin, Ikaw ang aming kailangan. Sabi nga namin lagi, Lord, hindi naman kami perpekto. Nagkakamali kami. Pero Lord, sabi mo sa iyong mga salita, pag kami, Lord God, ay nanampalataya sa iyo, bumalik kami, Panginoon, sa kalooban mo. Ibabalik mo yung perfectness na ninais mo from the very beginning para sa buhay namin. Imperfect kaming tignan sa sarili namin, pero nung kami, Lord God, ay pumasok sa pananampalataya sa iyo, bumalik yung it is God. Huwitan natin ang Diyos. Hallelujah, Lord. Panginoon, iaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod sa iyo, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais